The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her into his home. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, "I thirst." There was a vessel filled with common wine, so they put a sponge soaked in wine and a sprigs of hyssop, and put it up to his mouth. When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the Spirit. Now, since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the Sabbath, for the Sabbath day of that week was a solemn one, the Jews asked Pilate there that their legs be broken and they be taken down. So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading reminds us that our first mother, the mother of all things, the mother of all beings, committed the sin of disobedience. And because of that, we were all driven out of paradise. Death seeps in. If we have listened carefully to the first reading, the woman, the man, when asked, "Why did you do such a thing?" they could have answered, "Forgive me, Lord, I have wronged you." Sa anumang pagkakamali, hindi sana lumalaki ang sugat kung ang nagkamali ay inamin agad, umaamin agad, at humihingi ng tawad. Anong problema ng marami sa atin? Pag nagkamali at tinanong, nangangatuwiran pa. Hahanap pa ng lusot. Mga minamahal na mga kapatid, isang magandang aral sa araw na ito. Kung ikaw ay nagkamali, aminin mo na kagad. Huwag ka na mga tuwiran. Sapagkat ang tao na ginawan mo ng pagkakamali ay lumalaki lang ang sugat. Second, what characterized Mary as mother of Jesus, mother of the church, is the opposite of the first reading. She is obedient to her son. Perhaps what should characterize every mother, every woman, I believe everyone, is the obedience we are supposed to give to God. Saint Thomas of Aquinas have said this, "You will never be wrong in obeying God." You will never be wrong in obeying God. It doesn't mean you will always understand what God asked from you, but you will never be wrong in obeying God. Because the first parents, the first mother, disobeyed God. The Eva
the name of the woman Eve. And the second woman obeyed God, the Eva becomes Abe. The first woman was Eva. The second woman was obedient, becomes Abe. Ave Maria. My dear friends, the third character of a woman of God is that she cares. She cares. Behold your mother, behold your son. Kahapon nag-uusap kami. Perhaps one of the most difficult moment of every parent is that they were the one who will bury their children. Bakit? Dapat ang mga anak ang naglilibing sa magulang. Mas mahirap para sa magulang ang sila maglilibing sa kanilang mga anak. Maraming magulang, maraming ina, ako nakakausap ko saan meron silang mga special child. Special child. Magpapadasal sila, ipagdadasal nila ang kanilang anak. Ngunit palagi nilang sinasabi, Father, hingin mo naman sa Diyos na sana ang anak ko ang unang mamamatay at hindi ako. Bakit? Hindi nila kayang isipin kung paano mabubuhay ang kanilang mga anak pag sila ay wala na. I rather die old than think forever what will happen to my child when I'm gone. Hindi natin naintindihan marahil ito dahil hindi tayo nakapag-alaga ng mga special child. Kahit ang aking kapatid, yun ang kanyang panalangin. Meron kaming special child na pamangkin. My dear friends, my brothers and sisters, God never promised a life that is easy, a life that is pleasing, a life that is always full of blessing. But perhaps, an invitation is, do I always believe in God in spite of? Do I always believe in God in spite of? The second question is, do I obey out of my belief? Nananalig ba ako? Nananampalataya ba ako? Ang pangalawang tanong ay, sumusunod ba ako sa gitna ng aking pananampalataya? The most important, I believe, the most important reading in the Old Testament is the reading of today, that we are constantly called to answer the three important questions. Where are you? Nasaan ka ngayon? Where are you? It's not about place. It is about your relationship with God. Where are you? Bakit tinanong ng Diyos, where are you? Kasi nagtatago sila. Where are you? Second, why did you do such a thing? I mean, who told you you are naked? Sino ang nagsasabi sa iyo ikaw ay hubad? Sino ang pinapakinggan mo? Kung hindi ka na nakikinig sa Diyos, sino ang ibang pinapakinggan mo? And third, why did you do such a thing? Bakit mo ba ginagawa ang iyong ginagawa? Magandang pagtunan ng pansin yun. Nasaan ka ngayon? Masaya ka ba? Malungkot ka ba? Hindi ka ba takot humarap sa Diyos? Nasaan ka ngayon? Who told you you are naked? Sino bang pinapakinggan mo? Ano sabi ko dati? Kapag interesado ka, hindi ka nagtatanong kung tama o mali, ni hindi ka nagtatanong, bakit kaya yung ahas nagsasalita? You ask the question. Perhaps it's good to ask ourselves,
Why the things that interest me neglect God in my life? Who told you you are naked? Dapat nagtatanong si Eva at si Adan, bakit nagsasalita ang ahas? Hindi sila nagtanong dahil interesado sila sa kanyang sinasabi. And lastly, why did you do such a thing? Bakit mo ginagawa yan? Isang paalala that who we are today are a product of our choices. Do not forget that. Who are you today, where you are today, are product of your choices. And keep this in mind, where you will be in the future will still be a product of your choices. Amen. Minsan, may mga nanay na nagpapadasal at sasabihin, Father, sana naman kausapin na ako ng aking anak. Kausapin na ako ng aking anak. Yan na ang panahon ngayon. Nung una, ang mga anak, nang humihingi na sila'y kausapin na kailang mga nanay. Ngayon, ang mga nanay nang humihingi, kausapin sila na kailang mga anak. What have we become? Mahirap yung nagtrabaho ka lang, nakatapos ka lang, naabot mo lang ang iyong pangarap, na sarili mong ina, nakalimutan mo nang igalang. Do not forget this, my brothers and sisters. The only law with a promise is to honor your mother and father. I repeat, the only law that comes with a promise is to honor our mother and father. Again, Mary was the mother of the church, is the mother of the church, for she obeyed God in spite of. Hopefully, we are drawn to obedience to God even on the things we cannot understand. Keep asking the question, where are you? Nasaan ka ngayon? Who told you you are naked? Sino ang mga pinapakinggan mo? Why did you do such a thing? Do not forget, who we are today in the future will be the product of our choices. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.